una, narinig natin na 2 milyon, tapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft, ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung tupad, magkano yung maipip. Magandang araw po mga kababayan. Ako po, kasado na ang isa sa pinakamalaking motorcade caravan sa kahabaan po ng EDSA. Ito po ay magaganap sa January 31, 2026, alas 2 ng hapon. Dalawa po yung assembly point. Yung nasa north ay SM Mall of Asia at ang nasa north is White Plains area. Mga kababayan po natin sa White Plains, ito po ay malapit sa People's Power Monument sa EDSA po mga kababayan. At ang caption dito, BBM panagutin. Ako, ikulong mga kurakot. Magkaisang motorcade sa kahabaan ng EDSA. Ang tanong natin nga dito, dahil hindi naman tayong organizer mga kababayan, ano yung magiging endgame ng karaban na ito? Ito po ba ay magtatapos lang sa isang simpleng karaban? O may mas malaki pang gagawing kilos protesta after nitong karaban? Matandaan nyo mga kababayan po natin, nung mga nakarang araw, nung nagkaroon ng press conference si Manong Chavit Singson, ay sinasabi niya na dapat magkaisa na yung iba't ibang grupo na anti-corruption, iba't ibang simbahan para po labanan itong matinding korupsyon at panagutin nga itong kurakot sa ating bansa. Ito kaya ay kasama sa mga panawagan ni Manong Chavit o ito kaya ay mag-collaborate doon sa kanyang panawagan? Naku po, ngayon pa lang na-imagine ko kung gaano na po sila kinakabahan at kung paano nila pinaghahandaan itong karaban na ito na mangyayari sa EDSA. Kaya ako rin, no, bilang advocates laban sa corruption, nanawagan din po tayo sa ating mga kababayan na magkaisa po tayo, magtulungan po tayo. Sumama po tayo sa karaban na ito, makiisa po tayo, kung pareho-pareho po tayong galit sa magnanakaw at gusto natin panagutin. Gusto natin mag-resign po si Bongbong Marcos dahil maawa na po siya sa ating bansa, mga kababayan po natin. Lugmok na sa kahirapan yung ating bansa. Mantakin mo, bago matapos ang taong 2025, mahigit 2.4 million ng mga Pilipino ang walang trabaho. So kabaliktaran, sa laging pinagmamalaki ng tagapagsalita ng palasyo na talagang mataas na po yung employment sa Pilipinas, nako, isang napakalaking kasinungalingan yan mga kababayan. At sa pagpapatuloy ng pagsadsad ng ratings din ni Bongbong Marcos. Itong mga kilos protesta na ito yung mga motorcade caravan na ito po yung patunay na yung tao hindi na pumasaya. Iba't ibang survey firm ang nagkandak ng isang survey para po malaman kung ano po yung sentimento, ano po yung damdamin ng taong bayan patungkol po sa usapin ng korupsyon, sino ba yung kanilang pinagkakatiwalaan, ano ang tiwala na binibigay nila kay Bongbong Marcos. Naku po, puro negative. SWS, okay pa. Negative 3. Medyo okay. Pulse Asia, naku, matindi. Negative 15. Mas matindi yung Publicos Asia. 27 po ang negative ni Bongbong Marcos. Patunay na wala na po tayong maaasahan. Wala po tayong maaasahan progresibong bansa sa gobyernong ito ni Bongbong. At kaugnay dyan mga kababayan, ultimo kanyang kapatid po mga kababayan na si Amy Marcos, nagsasabi na hindi po totoong malinis ang budget para sa taong 2025. Ang pork barrel ay giniling po nila para kunwari hindi po mahahalata. At ang kanilang ginawa, binawasan po yung mga proyektong pang-infrastruktura at ipinasok po mga kababayan dito po sa ayuda na sinasabi ni Miss Amy Marcos. Ito po ay soft pork barrel. Chinap-chap, giniling na. At ang plano po nilang magkaroon ng impeachment kay Vice President Sara, ang plano po nilang i-impeach si VP Sara, may connection po kung bakit sa ayuda nila nilalagay ang pera ngayon. Ito di umano ang gagamitin nila na panuhol para pumirma ang mga kongresista sa impeachment ni Vice President. Okay, panoorin natin ang ilang interview ni Amy Marcos, mga kabayan. Hindi ko alam bakit may ganun pa eh. Ang sabi kasi, naniwala naman ako na magiging cleanest budget. Naging sneaky budget naman to. Bakit ganun? So, bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? Kaya, yun nga, Ayan, mga kababayan po natin
impeachment na naman ni Vice President Sara. Hindi po sila nahiya, no? Paulit-ulit na lang na impeachment against kay Vice President Sara. Alam naman po natin lahat, bilang mamamayang Pilipino, bilang ordinaryong Pilipino, na yan po is napakalaking kasinungalingan po yung pinagkagawa ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. So bakit pa tayo maniniwala na talagang malinis ang gagawin nilang budget na ito? Ito po ay kasinungalingan naman, okay? Tataka ako bakit ganon. At ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Ang balita ko, So marami silang ilalaglag, marami silang gagawing sakripisyo para lang malinis ang kanilang pangalan. Kaya ako lang mga kababayan, lalong na sa mga nilaglag ni Bongbong Marcos na ito ay kaalyado naman nila, sinuportahan po siya. Yung iba nga po, mayroon pa yan sa impeachment ni Vice President Sara. Ngayon, sila po ang ilalaglag ni Bongbong Marcos. Tandaan nila, no? Talagang gagamitin na sila ni Bongbong Marcos. Pero tingnan nyo po yung anomalya na kinabibilangan nitong si Sandro Marcos. Anong nangyayari? Hello, nga. Diba? Mantakin mo nagkaroon ka ng malapalasyo sa Thailand para singhutan lang anak ng baka. February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sabi, may matcha-charge na. Lumampas na rin ang Pasko. Lumampas na yung New Year at saka Three Kings. Wala pa rin. Kaya, hindi ko alam kung saan ito patungo. Baka yan, Valentine's Day. Or baka next Christmas pa yan. O talagang hindi magagawa nila yan. Yung pong sinasabi yung yung about sa certain Senator Bong Revilla, ganyan. Charges or arrest ito, ma'am? Hindi ko alam, pero hindi na natin maintindihan ang sistema ngayon kasi biglang sinasapina, biglang nauuna yung warrant, hindi ko alam, pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Ngayon, ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito? Lahat ng senador, akala ko, yung flood control, ang pinagmulan, doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa mantakin nyo mga kababayan po natin Yung kanilang pinag-iinitan ngayon is mga senador. Pero, yung pinagmulan ng kalokohan, insertion sa budget ay yung mga buhaya sa House of Representatives. Pero, ang mga senador ang kanilang dinidiin. Kasi nga, gusto nila mapagtakpan ang ginagawa nilang kasinungalingan. Di ba? Mantakin mo kasi, mga kababayan po natin, yung mga naunang pinangalanan ay mga taga-House of Representatives, mga kontraktor, kahit yung mga unang expose na nilabas po nitong si Senator Ping Lacson. Di ba? Sinabi niya pa po sa plenary speech na ito nga, yung may mga 67 na mga kontraktor, pero nung nagsimula na po ang investigation, nagulat ang lahat. Sabi nga ni Amy Marcos, bakit napunta ngayon sa mga senador? Lalong-lalo na nung ikasa nila yung impeachment against kay Vice President Sara, na marami po sa mga senador ay hindi pumabor dahil obvious naman, mga kababayan po natin, ang impeachment kay VP Sara ay isang kasinungalingan at malinaw po na ito ay pamumulitika dahil gusto lang po harangin ang kanyang pagtakbo at pagupo bilang president ngayong 2028. At ito pa, mga kababayan po natin, bakit tinapyasan itong mga major infrastructure project? Bakit hindi na binigyan ng pagpapahalaga sa ngayon, mga kababayan po natin, ang mga build better more na mga proyekto ni Bongbong Marcos? Tila ba nalusaw na po itong build better more na prioridad ni Bongbong Marcos at napunta na sa more ayuda ngayong taong budget. O bakit? Ito ang sinasabi na Amy Marcos.
dahil sa impeachment kay Bibi Sara. Handang-handa na eh. Kasi, yun nga, napakadaming goodies sa ating giniling na pork na budget. Kahit sabihin nila na talagang cleanest budget, ang tingin ko mataba pa rin eh. Ipinagtataka ni Marcos kung saan gagamitin ang pondo sa ayuda sa 2026 budget gaya ng AIX, TUPAD at MAIP at ang duda niya gagamit Di ba? Kompleto, no? At ang laki po, billion o piso ang kanilang in-insert dyan, ang kanilang dinagdag. gamitin ang soft pork sa pamumulitika. Yung malisyoso. Ang totoo, hindi naman talaga napag-usapan sa budget. Wala naman talaga kasi nagbubunaan pa kami sa BICAM tungkol sa iba't ibang projects and programs sa budget. Pero nung nakita ko, eto nga, ng mga gilingan ng baboy, ayan na, yung mga napakaraming soft na lumobo, ang laki-laki, more than twice the amount that was stipulated by the President in the NAP. Pagkatapos, nakita ko yung mga farm-to-market road, tapos yung kung ano-ano talaga napakarami at yung kinakaltasan napakahalaga. Para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a very political budget to my mind. Ayan, malinaw po, di ba? Si Amy Marcos na mismo nagsasabi na ang budget hindi po ito malinis, kundi ito po ay pamumulitika. Grabe, no? Talagang hindi po sila nadadala. Ang sorbe ni Bongbong Marcos, bagsak na. Pero patuloy pa rin ang ginagawa nilang pamumulitika. Patuloy pa rin ang kanilang agenda na talagang tanggalin ang ating Vice President. Am I? May impormasyon pa ang mambabatas na napangakuan umano ang ilang kongresista ng soft pork mula sa AIX, TUPAD at MAIP. Pero hindi masabi ng mambabatas kung nasabing alok ay para umusad o suportahan ng mga kongresista ang impeachment laban kay Duterte. Unang-una narinig natin na 2 milyon tapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung TUPAD, magkano yung MAIPIP. So parang gano'n din to sa nangyari nakarang taon, di ba? 150 million. Galing din po yon sa ayuda para maipamimigay po sila nung panahon ng pangangampanya po nila. So ngayon 2026, dahil wala namang eleksyon, so malinaw po, no, na mapupunta lang ito sa bulsa ng mga kongresista ito. Tuloy tayo. Lahat yan ay mabibigay. Tapos may bago pa pala. Nagulat na ako, sabi ko, saan galing itong 10 billion na to na Presidential Assistance to Farmers. Kahit kaibigan si VP Sara, tiniyak ni Marcos na sakaling matuloy ang kaso laban dito at maupo Ayan, meron silang bago, no, na farm assistant, no, galing daw sa opisina ng presidente. So maganda yan, singilin po yun ng mga farmers. Ano yung farm assistant na yan? Ano po yung assistant para sa mga farmers na yan? So malinaw mga kababayan po natin na mga marami pong mga panibagong budget na hindi po alam kung saan po ito mapupunta. Ultimo mga senador, mga congressman ay kini-question ang ilang mga budget na ito. Pero ipinagmamayabang nila, ipinagmamalaki nila, mga kababayan, na ito daw po ay para sa atin lahat. Para daw po sa sambayan ng Pilipino. Itong budget na ito. Ito daw po ang pinakamalinis na budget. Pero kung titingnan mo, mga kababayan po natin, imalinaw na puno po ng kung ano-anong mga anomalya at questionabling mga budget ang napaloob ngayon sa 2026, mga kababayan natin. Okay, puntahan natin itong si Clary Ring, mga kababayan po natin. Ako po, hindi nila matanggap ang panawagan po nitong si Manong Chabet. Bakit daw mananawagan si Manong Chabet ng isang malawakang kilos protesta para sa bayan ng Pilipino? Kung may ebidensya naman daw si Manong Chabet, bakit hindi na lang daw i-file ni Chabet ang kanyang ebidensya? Alam naman natin mga kabayan, kahit mag-file si Chabet dyan, wala namang magagawa dahil sa kanila nga yung ICI sa kanila yung ombudsman kontrolado nila at ang ginagawa is pinagtatakpan lang kung anumang impormasyon, kung anumang ebidensya na nakalink kay Bongbong Marcos, Sandro Marcos, and Martin Romualdez, di ba? Kung totoo naman po na for good governance si Chavez Singson, bakit hindi na lang po niya hayaang makumpleto ang kanyang ebidensya at isampa niya po sa tamang ahensya ng gobyerno ang mga reklamo po niya. Hindi po nadadaan sa media, hindi nadadaan sa mga pasaring. Diba? Ang gusto nila, magreklamo si Manong Chabet. Wala namang mangyari kapag magreklamo ka dito. Diba?
Kahit tantarin mo yan ng reklamo, yan sinasabi mga involved dito, ang tinutukoy niya is si Sandro Marcos, wala pong mangyayari. Bakit? Kasabwat nga po di ba? Sa kanila nga po lahat So kahit magreklamo dyan si Manong Chavez, kahit magpasaring pa siya dyan, no? Walang mangyayari. Kaya ngayon, ang ginagawa ni Manong Chavez is nanawagan na lang sa sambayan ng Pilipino na talagang dapat tapusin na po yung gobyernong ito na puno po ng pagnanakaw at puro pamumulitika. Magdakin mo, dapat itama na po nila kung ano po yung mali na ginawa nila sa nakalipas na 3 taon. Pero walang pagbabago, wala silang tinatama, kundi lalong lumalala pa yung corruption. May mga soft fork, tawag nila dyan, giniling na pork barrel, kumbaga, na sinasabi na Amy Marcos. Diba dapat titigil na nila yan? Pero bakit nagpapatuloy pa rin? Dahil sa kanilang pagiging desperado, natanggalin si Vice President Sara. Ang pagsugpo sa issue ng korupsyon. So mas maganda po yan kung kumpletong kanyang mga ebidensya, isang pa niya na po yung kaso. At sinasabi niya pong debate, hinahamon niya po ang Pangulo. Unang-una po, nakita po natin kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Hindi po nakakapagbakasyon ng Pangulo sa pagtatrabaho. Hindi na naman daw nakapagbakasyon. Magtaka ka, no? Puro trabaho, pero walang nangyayari. Anong tinatrabaho niya? Ayop na yan. Ang nais po ng Pangulo ay maiangat ang antas ng kabuhayan ng bawat mamamayan at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. So wala pong panahon ang Pangulo sa mga debate. At muli, sasabihin natin, ang debate ay hindi sagot para mapigil ang korupsyon. Kung nais po nila noon pa sana, nung may issue pa ang dating Pangulong Duterte tungkol sa korupsyon na siyang umamin mismo na siya. Nako, Claire Castro, no? Hindi mo talaga pwedeng ipaglaban si Bongbong Marcos na hindi isama ang dating Pangulong Duterte. No? So talagang ganyan po ang inyong nagiging palusot na lang. Kung hindi nyo kaya, kung nakukorner kayo, okay, kasalanan ng mga Duterte. Okay, kasalanan ni Pangulong Duterte. Okay, kasalanan ni Vice President Sara Duterte. Trabaho ng trabaho para sa mamamayang Pilipino. Nanggagalaiti na ngayong mamamayang Pilipino tingnan mo, 3 magkaiba po na survey firm, puro negative. At ang dito nakikita natin, pataas ng pataas. Hindi yung pagtitiwala ng tao, kundi yung pataas na pataas, yung negative. Ibig sabihin, yung nagwi-withdraw ng suporta sa iyong amo na si Bongbong Marcos. Puro negative Hindi pataas dahil positive. Pataas na negative. Ibig sabihin, mas marami ang di hamak na wala ng trabaho. So nawala ng tiwala. Trabaho. Kasi kung tutuusin mga kababayan po natin, 2.4 million ng mga Pilipino ang nagtapos ng 2025 na walang trabaho. So nasaan yung sinasabi ni Claire Castro na para po sa kabutihan ng mga Pilipino at sa ekonomiya ng ating bansa. So ano yung tinatrabaho ni Bongbong Marcos? Ghost Project. Ano tinatrabaho niya? Ghost. Kaya wala tayong makikita. So kung ang kanyang tinatrabaho, siya lang po ang nakakakita. Yun ba yun? Claire Castro. Tuloy. Siya corrupt, sana noon pa sila nakipagdebate. Kung sino man po ang magiging masasangkot, ayon naman din po sa Pangulo, kaaligado, kaibigan, kamag-anak, kung sino man po ang masasangkot sa maanumalyang flood control projects, ay hindi po tututulan at hindi po pipigilan ng Pangulo kung dapat pong imbestigahan ang mga nasasangkot. So, kung may miyembro o dati naging miyembro ng kanyang kabinete, malaya po ang mga investigating bodies na ito po, sila po ay imbestigahan. So, yun po, sa tingin po natin, minsan din po, Miss Corina, kung mapapanggit lang imbestigahan. Wala nga po lumipas na nga po ang Christmas. Lumipas na po yung bagong taon. Sino po yung pinapaimbestigahan niya? Sino yung malalaking isda na pinakulong niya? Kasi hindi niya naman kaya ipakulong ang kanyang pinsan dahil lalo po siyang mapapahamak. So, napapansin natin mga kababayan, habang tumatagal, ilalong nababaon po itong administrasyon ni Bongbong Marcos, lalong tumataas yung nagbibigay ng negative sa kanya, lalong tumataas ang nagwi-withdraw ng suporta sa kanya. So ano pa yung kaasahan po natin? Ito na, yung mga rallies na ikakasa na ito, yung karaban na ikakasa na ito. Ito yung sagot ng sambayan ng Pilipino dahil hindi na po katanggap-tanggap
yung tinatrabaho ni Bongbong Marcos. Sabi ni Claire Castro, no? Hindi nagbabakasyon, trabaho ng trabaho. Ano ba ang tinatrabaho niya? Wala naman tayo nakikita. Iburado na nga ngayon yung kanyang belt. Dahil yung mga major infrastructure project ay binawasan pa ng budget. Ang kanilang pinapriority, Department of Education. O ang kanilang pinapriority, ayuda. Bakit? Dahil sa ayuda, may pera. And sa Department of Education, mukhang gusto nilang bumawi, pero alanganin na dahil hindi na po nila mababawi ito. O baka may plano na naman sila na ibubulsa, kaya dito nila binigyan ng napakalaking pondo. At itong, para naman po sa kalusugan ng sambayan ng Pilipino, lumubo nga yung budget. Pero, bakit lumubo? Mga kababayan natin, para na naman sa kanilang personal na interest. Yung PhilHealth, nako po, hindi naman nila binalik yung kinuha nila, kundi kumuha sila sa pondo, dinagdagan ng budget ng PhilHealth. So talagang, no, ginisa sa sariling mantika tayo mga Pilipino. At wala lang sa kanila. Okay lang, bahala kayo dyan. Basta yan ang gawin namin. Kapal ng mukha talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito, puntahan natin, mga kabayan po natin. Itong paliwanag po ni Ms. Malotikia patungkol po sa maanumalyang budget at siya pabor na mayroon talagang pork barrel pa rin na posibleng gagamitin nila sa impeachment ni Vice President Sara. Puntahan natin. Huli natin. Minention ni Senator Gatchalian kahapon, dalawang line items para sa foreign assisted projects ay kinancel. Yun ay pambayad sa utang natin sa dalawang Japanese companies na kailangan bayaran. Utang yun no? Yes. Hindi ko alam kung polisiya ng gobyerno na hindi na tayo magbabayad ng utang. Masama yun kasi kaya nung sinimulan ko may budget, may revenue, may kakulangan. Which means uutang tayo. Yes. So kung yung dalawang item na yon na binito ay kasama sa bito ay hindi mare-restore o hindi Bigyan ng pondo. papaltan, i-bypass yung bito ng Kongreso, lalabas na meron tayong kinautangan na hindi natin mababayaran. Diba? So bagong na naman, utang na hindi mabayaran dahil hindi na naman pinundukan. Ibang klase po. Itong si Bongbong Marcos. Ibang klase po. Binasa pa po yan, no? Talagang hindi daw nagpapahinga, hindi daw nagpapakasyon. Baka siningutan lang ito. Ang alarming doon, no? Parang wala na ang build better more. Nako, ito nga. Bakit? Kasi ano mo, ang infrastructure is multiplier effect yan. So kung yung foreign assisted projects, ilan lamang yung inaprubahan, pa-delay ng pa-delay, yung mga nasimulan na hindi matatapos by the end of his term, na kailangan ayusin ng susunod na administration. Kasi Wala na, mga kababayan po natin, no? Wala pong major infrastructure project na natapos, wala rin ngayong major infrastructure project na pinapriority. Dahil tinanggalan nga ng pondo yung mga major infrastructure project. Kasama po yung subway na hindi po binigyan ng pondo. Naku, Bong! Nasaan po yung pinagmamayabang nyo? Na gusto nyong tapatan yung build ni Tatay Digong ng build better more. Build better no more. Ang nangyari sa gobyerno ni Marcos Jr. Mantakin mo ang subway po. Napaka-importanting part ng transportation yan. Tinanggalan ng budget. Ibang klase. tinan mo yung subway, yung North Rail. Yes, so lahat yan nakaambang Gumagalaw, pero pag nawalan ng pondo, titigil. Paano yung commitment natin sa international community? Right. And yun nga po, ang isang concern nga din po ni Senator Win Gatchalian dyan ay baka malaman nga daw ng buong mundo that we have already promised pero hindi natin yun tinupad. So I was wondering, ma'am, no, kung ito po ay binitol nga ng Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin po ba hindi ito kasama sa kanya mga priority list at hindi Oo, lumalabas gano'n, Angela, no, na iba yung priority niya. Kaya nga ang sabi ko, babalik ulit tayo sa NEP, titingnan natin yung GAA na napasa, na iba pa yung direksyon. Kasi lumaki na naman yung dun sa mga tinatawag na
soft pork. Yung mga AIX, di ba? Tupad, No. Ayan, MAIF. Kaya kung titingnan mo dun sa breakdown, number one ang education sa 1.7 trillion, the biggest. Pero kung titingnan mo, ano ba ang nagawa last year ng sector na yan? 22 school buildings. So sabi ko nga, 22 school building po. No, grabe talaga. First time po yun na nangyayari. Mantakin mo, gusto nilang tapatan yung 150,000 na classrooms na pinagawa ng nakarang administrasyon. Pero isang taon, 22 lang pinagawa nyo. Ano yan? Paano nyo po matatapatan yan? And itong ayuda na ito, bakit sobrang lumubo yung mga ayuda? Iyon nga, ang sinasabi ni Amy Marcos, nagagamitin na naman para po sa impeachment ni Vice President Sara. kung gagamitin talaga ng maayos yung 1.7 trillion, apart from the salaries and benefits, no? Apart from the feeding program na nakasama doon, siguro kailangan natin mag-produce ng 10 classrooms per month para makuha natin yung 120,000 Yes. by the year. Ang kakulangan natin ay 170. Right. So, is the 1.7 trillion really protected that we can implement this? Kasi compared dun sa flood control projects, lahat yun nakikita eh. Yeah. Pag nagbabaha, nakikita natin kung Tama. saan. Ang school building project, hindi natin nakikita. Nako. Makikita lamang yung Mga kababayan, ito na nga po, mga kababayan natin, no? Ang school buildings pala, pwede palang i-corrupt kasi hindi po agad nakikita. So, sa maikling salita, parang sinasabi po ni Miss Malo na mukhang ito po yung nakikita nilang mas malinis na corruption. Ang mangyayari niyan, hindi na Ghost Flood Control Project, kundi Ghost School Classrooms ang mangyayari. yun, nung mga residente dun sa lugar na yon na, nagkaroon kami ng bagong school building. So, kaya kailangan ang taong bayan patuloy ang engagement, pagtingin dun sa rollout ng budget kasi dun lumalabas yung mga problema. Exactly. Sa usapin naman po, ma'am, about yung, of course, medyo controversial about guarantee letters. When you ask them, parang they don't know po kung ano yung final implementing rules and regulations ito. Kasi guarantee letters wala na daw, pero hindi daw nila mapipigilan kung may recommendation letter. Pero ang point kasi nito, yung budget nasa hospital na eh. So parang discretion dapat ng hospital na lang. So pag lumalabas ng recommendation, baka i-prioritize ng hospital, ito, recommend ni congressman to. Diego, alam mo, totoo yung sinasabi mo kasi sa implementasyon, kunyari mahirap ka, pumasok ka sa government hospitals, pagkatapos nagpa-opera ka o kung ano, hindi mo kayang bayaran, usually guarantee letter eh. Yes. Iba pa yung may rekomendasyon ang congressman, magpapa-check up ito, i-deduct mo sa pondo ko. Yes. So, napaka-labo pa kung paano i-implement yung walang guarantee letter. Siguro tingnan natin kasi nakagawian na yan ng Kongreso na may guarantee letter para sa isang constituent bago pa matanggap. Ngayon, kung ikaw ay nandun na sa system at hindi ka makapagbayad, ang hihingan ng ni Juan de la Cruz ay ang politiko nila. Yes. So, babalik na naman tayo dun sa guarantee letter. Oo No? nga eh. Structurally, Pansin nyo mga kababayan po natin, yung sinasabi nilang hindi na kailangan, yung sinasabi nilang wala na, kagaya nitong guarantee letter, so hindi talaga mawala. Yung kagaya na sinasabi nilang zero billings na tayo, hindi naman pala totoo. Mantakin mo, isang, si DJ Chacha ka, di ba? Dahil sinubukan ng nanay niya na magpa-check up na hindi nagsabi sa kanila. So, wala naman pala talagang zero billings. So, paano nagkakaroon ng zero billings? Ano yung mga requirement? Yun daw po, idadaan ka pa sa butas na karayom. So, marami ka mo ng pagdadaanan kung ano-ano pa yung dokumentong kailangan mong i-present na magpapatunay na ikaw ay isang mahirap. Diba? So, talagang hindi automatic yung zero billings na yon. Kundi pili lang yung makikinabang. Alam mo yung parang may masabi lang sila, may zero billings talaga. Pero mga doktor mismo nagsasabi. At hindi lahat po na DOH hospital ay may zero billings. So again, ito na naman, guarantee letter na naman po ang kanilang gagamitin. Yung MAIF, ayan, yung yung MAIF na yan para sa medical assistant po yan. Pero politiko na naman ang gagamit niyan. maraming kailangan i-reform
dito sa implementation ng malinis na budget. Oo. Ang problema, wala namang implementing rules and regulation. Kahit yun dun sa AFP modernization, hindi nila sinama yung ano ba yung purchase natin? Ano ba ang priority natin? Wala, hindi nakalakip. Kaya sabi ko nga, the sooner na ma-print yung GAA, at mailabas yung veto message, mas maayos para sa advocates na matingnan talaga. Oo, Tama ka, kasi- Pagkatotoo sila kasi kawawa ang taong bayan. Yeah. Okay, doon po sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na may pork pa rin at giniling daw yun, no? Pinagpunta-punta kung saan-saan, pero meron pa rin, mataba pa rin. And she feels and she thinks na gagamitin daw po ito sa pagsasampa, no, ng impeachment complaint against VP Sara. Bingo. Alam mo, Angela, ako ang pakiusap ko sa administrasyon, tigilan na natin itong mga politika muna. Ayusin natin ang bansa natin. Ayusin natin ang serbisyo publiko, maging transparent at maging accountable. Pero nag-agree ako dun kay Senator Marcos, no? Talagang Di ba? So, nag-agree po si Ms. Malotikia kay Amy Marcos na talagang giniling ng maliit itong pork barrel para hindi na daw po mahalata. No, pinaghati-hatian na po, pinag-divide sa ayuda na punta po. At yan po ang magiging source nila, gagamitin nilang pondo para po sa impeachment ni Vice President Sara. Kaya napakalaking sinungaling, mga kababayan po natin, itong pinagsasabi po ng isang Claire Castro na hindi po sila makikialam sa usapin po ng impeachment against kay Vice President Sara. Ngayon, malinaw na pinirmahan ni Bongbong Marcos itong napakaraming ayuda na napakalaki po, halos doble ang nilobo na kini-question. Alam mo natin, no? Sa loob ng 3 taon na talagang ginamit nila sa kanilang propaganda, yung ayuda na yan, ay hindi po effective. No? Hindi naman po nababawasan ng mahihirap. Hindi naman po nagkakaroon ng trabaho ang mahihirap. Kundi lalong dumami pa yung walang trabaho. Diba? So, ang purpose na naman ng ayuda na yan ay para sa impeachment na naman ni VP Sara. And gusto na naman nila punduhan ito, yung mga taong ito, yung mga nakalinya po sa mga makakaliwa, itong makabayad, na sila po ang ginagamit ng gobyerno ni Marcos Jr. para po maghain ng impeachment against kay Vice President Sara. Hindi nila ginagamit ang kanilang kaalyado. Pero ang kaalyado nila, yung pumipirma sa impeachment, yung nagpapacilitate, yung naghaharap sa press con, yung nagsasabing, ito na, may impeachment na naman si VP Sara. Pero ang nagpa-file, ibang tao. Obvious na obvious masyado ang kanilang paraan na ginagawa. And nabuking na po sila, mga kababayan po natin, nakaraang 2025 na naunang impeachment nila against kay Vice President Sara. And pasalamat lang tayo, may mga bago ng mga congressman ngayon. May mga bata pang congressman na mga matatapang na naninindigan. Ang ganito si Erice. Kung tutuusin, si Erice po is dilawan. Diba? Kalyado po yan nila Risa Ontiveros. Kalyado po yan nila Laila de Lima. Pero siya mismo naninindigan na hindi siya pipirma sa impeachment ni Vice President Sara. Bakit? Itong sagot niya. She was accused of embezzling 125 million and 500 million in the DepEd as against 1 trillion. So are you saying you will not support the impeachment of Vice President? No, I will not sign that kasi nga nakita ko na-incentivize yung 19th Congress para mag-impeach sa kanya. So Ayan na-incentivize. Ibig sabihin, nagkaroon po sila ng pundo para lang sa impeachment ni Vice President Sara. So malinaw. Alam yan ang lahat ng mga congressman. paano yun? By saying this right now, baka wala ka ng pondo na ilabas sa'yo. Ay, Okay okay lang lang. na talagang ganyan. Does it really happen? Alam mo, tagal ko na sa politics, 50 years eh. So, this is my, siguro mga last days in politics. So, gawin ko na lang yung tama na sa Yun. tingin ko. Presidente Duterte. Good job yan, no? Gawin niya na lang daw po yung tama na alam niya. Lalong-lalo na po sa usapin ng impeachment ni VP Sara, no? Wala siyang pakialam kung siya ay tatanggalan ng pundo, basta't gawin niya ang tama. And sa usapin ng tama, siya mismo nakikita niya naman kung gaano kaganda ang Duterte administration. Tingnan mo yung reaksyon ng bakla dito. Duterte. In fairness. Nagbito. Ha? Nagbito. Saka walang ganyang kalaking insertions, diversion. Ang masama, ang nakakapagtaka,
Bakit pumayag si Presidente? Hindi ba sila nag-uusap? Ang speaker, pinsang buo niya. Ikaw, Congressman Enrique, sa'yo ko rin. Diba? Yung mga ganyang kalaking insertion, itong mga malalaking pondo ng ayuda na ito, bakit pinirmahan ni Bongbong Marcos? Kung alam niya na ito ay hindi naman talaga long-term solution, ito ay hindi naman talaga makatulong, hindi naman tumutulong para yumaman ng mga Pilipino, kundi yan ay ginagamit lang ng mga politiko para umangat sila, para makilala sila, para sa eleksyon na naman. And again, ginagamit naman ito, gagamitin naman ito ng Kongreso or ng palasyo para sa impeachment na naman po ni Vice President Sara. Kaya alam na po yung kanilang purpose. Kahit mag-deny man sila, no, kahit nagkukunwari man sila na wala silang kinalaman dito, abay, bistado na po sila mga kababayan. Ang sinasabi ko nga sa inyo no, kahit i-deny nila mga kababayan, kahit anong pang gawin nila para i-impeach VP Sara, anong mang propaganda ang gagawin nila, hindi po sila nagtatagumpay. Lalo pong nawawala ng tiwala ang taong bayan. And dito sa mga questionable budget ngayon, ano yung nagiging resulta? Sa mga pangakong hindi naman tinutupad, pambobola lang ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Ano nangyari? Negative 3, negative 15, pinakabago, negative 27. Kaya, wala na. No? Limdak na nga po. Walang kwenta, walang silbi itong si Bongbong Marcos. Okay, pagpapatuloy tayo mga kababayan natin. Ating pagpapatuloy mga kababayan, puntahan natin itong confidential fund ni Bongbong Marcos. Ano ang napupuntahan ng confidential fund? Bakit hindi nila matanggal-tanggal itong confidential fund? Kung saan ang confidential fund ni Vice President Sara, hanggang ngayon ay gusto nilang gamitin mga kababayan para po sa impeachment ni Vice President Sara. Gagamitin nila ito para makapag-file ulit ng impeachment against kay Vice President Sara. Diba? Ito, tuloy tayo mga kababayan natin. Sir, I understand that you will be publishing the GAA soon, but one contentious issue in every budget is the President's confidential funds. How much is the President's confidential funds under the 2026 GAA? And how much is the difference, whether higher or lower, compared to the previous confidential funds? For confidential intelligence fund, okay, there's a total for 2026. There's a total of 11.8 billion based on the GAA, okay, and 2026. So it increased or decreased from the 12.120 billion that is coming from the 2025. So bumaba actually by around 302.2 million pesos yung contingent, rather confidential intelligence fund. Sir, It's for the total. Laki mga kababayan po natin, no? Laki pa rin, di ba? Laki pa rin ang confidential fund and intelligence ni Bongbong Marcos. So, billion po mga kababayan po natin. Pero hindi kini-question ng grupo mga kaliwa. Diyan mo makikita, no? Na pinoprotektahan nitong grupo mga kaliwa, itong si Bongbong Marcos, sa usapin ng confidential fund. Pero ang kay Vice President Sara, ito na naman, uulitin na naman nila. Gagamitin na naman nila, mga kababayan po natin, sa kanilang planong impeachment. O ito na, balikan natin, mga kababayan po natin, ang nauna nating pinag-usapan kanina, yung intro natin. Kung saan, no, ay iniimbitahan ko na rin yung lahat, no, ini-encourage ko yung lahat na makiisa po sa motorcade caravan sa EDSA ngayong January 31, 2026. So, alas 2 ng hapon, yung sa South ay sa SM MOA, yung sa North ay sa White Plains area. So, alam niyo na yung White Plains area. Doon po yan sa EDSA, EDSA People's Monument. So, tingnan natin kung gaano karami yung makikiisa dito. And maaga po itong in-announce Mantakin mo, January 8 pa lang. In-announce na. And January 31 pa. So, kumbaga, mahaba pa yung pagkakataon na ito ay pag-usapan, mahaba pa yung pagkakataon para manawagan. So, hindi po ito sikreto, hindi po ito instant. So, talagang mahaba yung panahon, no, na ginagawang panawagan para po sa malawakang motorcade caravan kontra korupsyon, mga kababayan. Kaya kung kayo po ay kaisa po natin, kung kayo po ay talagang gusto nyo magpalabas ng inyong galit against corruption, so ano pa yung inaantay nyo po, mga kababayan po natin? Makiisa na kayo sa karaban na ito.
And of course, sa ating pagpapatuloy, ito po ang Tay Kami Naman signature campaign para kay Tatay Digong ay muling magbabalik mga kababayan. So bukas, January 9 po, alas 3 hanggang alas 8 ng gabi na no? At sa sunod na araw, January 10, 2026, Sabado yan, alas 9 ng umaga, maaga pa hanggang alas 8 ng gabi. So, mahaba-haba po yan, mga kababayan po natin, yung signature campaign na yan. Kaya, kung kayo po ay talagang gusto nyo mapasama ang inyong perma sa ginagawa pong gagawing petition, ay makiisa na po tayo. Ang location po natin is Lot 421 Katipunan Avenue, San Bartolome, Quezon City. Malapit sa Renatos, Paluto, and Remedios Garden Resort. So, i-search nyo lang yan. Malamang kung hindi po makikita yung Renatos Paluto, siguro yung Remedios Garden Resort, malamang makikita niyan. So, basta, pag nandun na kayo sa area na yan, makikita nyo agad yan. Dahil tumutugtog naman yung Pilipinas, Duterte pa rin. So, kita-kits po tayo, mga kababayan po natin. Hopefully, mas marami po yung pupunta dahil yung mga nagtatanong na bakit wala tayong advance announcement. Ito, malinaw po. Advance announcement na po ito para sa lahat. Kaya sugod na, makiisa na po sa gagawing signature caravan, signature campaign para po kay President Duterte. And protektahan natin ang interes ng bawat Pilipino, hindi yung interes nitong mga magnanakaw na politiko. Na kahit anong gawin nila, kahit sabihin nila malinis ang pundong ito, isabi nga, no, nitong si Manong Ted Pailon, yung malinis na pundo, parang kinukumpara niya sa kubeta na walang pagkaiba, na kahit gaano kalinis, kung baboy ang gumagamit, talagang mababawi, magiging madumi pa rin.